Maligayang pagbabalik mga ka-recap, ngayon ay ating panoorin ang movie na Real Evidence Laptop. Nag-umpisa ang pelikula sa isang opisina kung saan ang mga empleyado ay abala sa kanilang trabaho. Ang isang lalaki na tawagin nating si Tommy ay gumagamit ng laptop at napansin ang kakaiba sa pader, pinagmasdan niya ito at ang laptop niya, nagtaka siya dahil ang mouse cursor sa laptop niya ay makikita din sa pader. Ang lalaki ay hindi makapaniwala sa nakikita niya nang ang cursor ay sumabay sa paggalaw gamit ang touchpad. Si Tommy ay natuwa at nasabik sa kanyang nadiskubre, tumingin-tingin siya sa paligid kung mayroon ding iba na nakapansin nito. Nakaisip siya ng idea para subukan kung ang cursor ay mayroong epekto sa personal na galaw. Dahan-dahan niya itong ibinaba sa dingding gamit ang paggalaw sa touchpad. Pagkatapos ay itinuro niya sa baso na nasa table niya sabay eklenek ito. Kasunod nun ay nahulog ang baso at natapon ang laman. Napansin iyon ng kanyang mga ka-office mate, habang nakatingin ang mga ito sa kanya, humingi siya ng paumanhin at kumilos na parang naglilinis ng mesa. Pagkatapos ng matagumpay na pagsubok nito sa baso siya ay naging masaya. Nagtingin-tingin siya sa paligid at naghanap ng ibang bagay na pwedeng pag-eksperimentuhan ng cursor. Napansin niya ang isang sulat sa kanyang mesa, at inedit niya ito. Ang sulat ay tungkol sa parusa sa pagiging huli sa trabaho. Si Tommy ay nag-click sa cursor at pinalitan ang pangungusap, sinusulat niya na ang boss niya ay isang palpak na nagdemand ng dagdag na sahod. Pagkatapos niyang gawin iyon tinabi niya ang sulat at nagsimulang tumawa. Habang naririnig ng iba ang kanyang pagtawa, naisip niyang nakakaabala siya sa kanyang mga katrabaho. Kasunod nun ay tiningnan niya uli ang sulat at ngumiti. Pagkatapos ng mga eksperimento sa opisina ay lumabas siya dala ang kanyang laptop. Habang naglalakad siya sa hallway ay nakita niya ang isang magandang babae na nagtatrabaho sa katabi ng kanilang office. Umupo siya sa harap ng kwarto kung saan nakikita niya ang babae. Nagkunwari siyang gumagawa ng trabaho pero nagsimulang sumilip sa babae ng palihim. Dahan-dahang ginalaw ni Tommy ang cursor mula sa laptop, pababa sa mesa patungo sa silid, habang ginagalaw niya ang cursor paakyat sa mesa, lumingon ang babae sa mga papeles, kaya si Tommy ay nakakita ng tiyempo na makasilap sa palda, tinuro niya ang cursor sa loob ng palda at pinindot ang touchpad. Nakaramdam siya ng kung ano sa ibaba at huminga ng dahan-dahan. Sinimulan ni Tommy na kuskusin ang touchpad at sumilip para makita ang reaksyon ng dalaga. Ang babae ay huminga ng mabigat at nawala ng kontrol sa kanyang katawan. Nagsimula siyang umungol pagkatapos makaramdam ng labis na kasiyahan habang binibilisan ni Tommy ang pagkuskos sa touchpad. Mabilis itong nagtungo sa banyo habang si Tommy ay abot tenga ang ngiti. Pagkatapos ng kanyang mga kabalbalan, lumabas siya patungo sa kanyang best friend na may kausap na dalawang babae. Tumungo sila sa rooftop at nag-demonstrate si Tommy kung ano ang natuklasan niya sa pamamagitan ng pag-edit sa billboard. Binago niya ang mga nakasulat doon, ang kanyang kaibigan ay nabigla at hiniling sa kanya na gumawa ng isang bagay sa nakaparadang kotse. Binuksan ni Tommy ang Photoshop at sinimulan i-edit ang kotse hanggang sa lumiit ito at naging laruan. Ang kaibigan ay sobrang na-excite at sinabi sa kanya na hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan, ayon sa kanya magbibigay ito sa kanila ng kapangyarihan at magagawa nila ang anumang bagay dito. Habang patuloy sa pagsasalita ang kaibigan niya, si Tommy ay kinopya ang pader sa isang bahay at isinara ang isang bintana. Nang makita ito ipinaliwanag ng kaibigan na kung makakakuha sila ng anumang application at gawin ito para gumagana sa totoong mundo, kaya nila gawin ang lahat. Sa puntong iyon, nagsimulang di mapakali ang lalaki sa kanyang kaibigan. Ibinahagi nito na maaari silang pumunta sa isang bangko at mag-blackmail ng manager upang bigyan sila ng pera, na may banta na sirain ang gusali. Idinagdag pa niya na pagkatapos makuha ang pera ay sisirain pa rin nila ang gusali para walang magtestigo kung sino ang may gawa. Pagkarinig sa kanya, napatingin si Tommy sa kanyang mukha na nagpapahiwatig na hindi niya kaya ang idea ng kanyang kaibigan. Sa ibaba, bumalik ang may-ari ng kotse, at hindi niya mahanap ang kanyang sasakyan. Pagtingin niya sa ibaba, siya ay nabigla nang makita ang isang maliit na laruan na katulad ng kanyang kotse sa lugar kung saan siya nakaparada. Samantala, ang kanyang kaibigan ay mas nagiging ambisyoso, na kaya nilang gawin ang lahat na walang makakapigil sa kanila. Ibinahagi niya na maaari nilang makuha ang lahat, at lahat ng mga kriminal, politiko at pulis ay susundin ang kanilang mga utos. Nagsimula na ngayong matakot si Tommy, at tumingin sa laptop, nag-click siya sa isang icon, pinili niyang ekwadro ang katawan ng kaibigan. Hindi na malaya ng kanyang kaibigan at paulit-ulit na nagsasabi na kung aatakihin sila ay buburahin nila ito para malutas ang problema. Ang baliw na kaibigan ay nagsasalita pa na burahin ang mga army sa pamamagitan ng delete.
Si Tommy ay nabigla, habang ang kanyang kaibigan ay parang baliw na nagde-demonstrate tungkol sa pagdilit sa army. Sa puntong yun nakaharap si Tommy sa kaibigan at ang lalaki ay nakataas ang kamay habang nagsasalita, pinindot niya ang Control X keyboard na nag-uutos na putulin ang napiling bagay. Habang ginagawa niya iyon, humiwalay ang kamay ng kaibigan at nawawala ang katawan nito, si Tommy ay natakot sa nakita at hindi ito nakakurap, ang naputol na kamay ay bumagsak sa ibabaw ng isang kotse at umaagos ang dugo nito sa lupa. Habang ang kamay ay nakahandusay, ang sasakyan naman ay nagsimulang mag-alarm. Agad namang nagkumpulan ng mga tao sa sasakyan at nagsimulang magpanik nang makita ang kamay at dugo. Sumigaw sila para tumawag ng pulis at ambulansya, habang nakatingin sa baba si Tommy, biglang tumingin sa kanya ang mga tao, at sinabi sa kanya na malaki ang kasalanan nito sa ginawa. Nagsimulang magpanik si Tommy, hawak ang laptop niya at nagbukas ng application. Kasunod nun ay tumingin siya sa baba, pinipili ang buong lugar, kabilang ang mga kotse, mga tao at ang sasakyan, habang sinisigawan siya ng mga tao, pinindot niya ang cut command at ang mga tao, kotse, kamay, at dugo ay nawala agad ito. Hinanap ni Tommy ang mga ito at nagulat siya sa mga nangyari, pagkatapos nun ay naglakad siya sa kalsada palayo upang tumakas. Bit-bit niya pa rin ang kanyang laptop, habang nagmamadali sa paglalakad, may dumating na sasakyan mula sa kabilang linya, pinara niya ito at sinabi niya sa driver na gusto niyang puntahan ang Kremlin ng may pagmamadali, tinanggihan siya ng driver at sinabihan na grabe ang traffic doon at maiipit sila ng mahabang oras. Nakiusap si Tommy sa driver at bibigyan niya pa ito ng pera, ngunit humingi ito ng tawad at nagpatuloy sa pag-alis. Habang tumatakbo ang kotse, sinubukan ni Tommy na buksan ang laptop niya. Sa huling eksena, patuloy na naglalakad si Tommy, nakatingin sa malaking gusali, natuklasan niya ang isang malaking cursor na umaaligid sa pader ng gusali, siya ay natakot at tumingin sa paligid ngunit wala itong nahanap. Habang sinusubukan niyang lumakad nakita niya ang cursor na arrow sa daan na nakaturo sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit ang cursor ay gumagalaw patungo sa kanya at tinakpan siya ng buo, habang nakatingin siya sa taas, nag-click ang cursor at siya'y napisa sa lupa. Ang dugo ay tumalsik sa paligid, ito ay nagpapahiwatig na may ibang tao na nagtataglay ng parehong kapangyarihan niya. At dyan na natatapos ang video mga ka-recap. Maraming salamat sa panunood. Goodbye!